So what's up guys, for today's topic, healthy cold start hanggang sa maging normal temperature, kung ano yung response ng idling niya. So ito yung normal, which is good, no problem, healthy. So warm up na tayo. Yan, antayin lang natin mawala yung check engine bago natin i-start. As you can see, cold pa yung engine. So, papalo siya ng 2, then bababa siya. So, ayan lang siya, ganyan. Cold start. Ayan. Yan yung normal niya. May nag-request pala na itong video kung ano yung itsura ng fresh start. Yan. Ang oras ngayon is 12 o'clock in the afternoon. So, lunch time. So, dito tayo mag-focus kung paano yung movement niya hanggang sa mag-normal temperature. So kung naiinip kayo, medyo fast forward nyo na lang. So okay lang yan. Skip nyo na lang hanggang sa bumaba siya. So ito lang yung behavior, good behavior ng cold start ng isang engine. Kasi this is to check your IACV or kung ano man yung may control sa idling, sa cold start. So, kung gusto nyo makakita ng good behavior ng isang idling na kotse, ito yung ito yung magandang gawing basehan para ma-check. Kasi sure tayo na maganda ang kondisyon na itong kotse ito. Yan, siguro mga nasa ano na yan, 1050 or 1050 RPM rotation per minute. Which is ang nakalagay is yan, sabi dito is 1000 daw ang minimum guys, which is mataas na yun sa normal. Usually dapat nasa parang 750 lang yung temperature nito pagka na-reach na yung normal temperature or operating temperature na niya. So dapat alam ko nasa 750 lang dapat to. So yan. So ngayon flat 1000 na siya. So guys, i-timing nyo more or less mga 2 minutes and 2 minutes and 20 seconds. Nasa 1,000 na tayo. So antayin lang natin bumaba pa kasi bababa pa yan. So itong warning dito, ibig sabihin yan is ang normal daw, ang hindi ang bali yung idling niya dapat 1,000 lang yung pinaka minimum niya. Pero hindi magandang kondisyon yung 1,000 kasi matakaw yun sa gas. Ang dapat na RPM lang dito is mga 750 na gano'n na RPM. Susubukan ko ikabit yung ating OBD para mapakita ko sa inyo na kung ano yung
Ay, sorry. Medyo na ano, kasi kinakabit ko yung OBD. So, wait lang, guys. Yan, bumaba na siya, oh. Nasa ano na siya. Siguro 9 yan, 9. So ayan, ongoing. So ano ko lang din sa inyo yung etong scanner ko. Diagnostic natin. Ayan, ini-scan na niya while ito, nabili ko lang to sa Shopee. Search nyo lang yung code na yan, no? Erase code, live data, para makita natin yung tunay na RPM. View data complete. So ayan, so hanapin natin yung RPM. Ayan, RPM natin is 898. Ayan, basta nagbabago. Ayan, 888. Yan, 884, 883. So bumababa pa siya hanggang ito, ayan, nasa 8 na lang. So antayin pa natin, bumababa kasi nag 870 na lang, kasi kanina 884, pero pumapalo pa rin ng 884. Ayan, hindi na nagpumalo ng 884. So ayan, ayan, ongoing pa rin yung ano, yung pinaka normal temperature niya. I think ang normal yata hindi 750, 850 ata ang normal. Masyado yatang mababa ang 750. Ayan, pumalo na siya ng 850, 845, 850. Pero I think 850 is best. Pero we will see. Antayin lang natin. Ayan. So ayan, 842, 835, 840. RPM yan guys, sa RPM, which is ito yung RPM natin. Ayan. Para ito may numbers tayo to be exact. And ito naman yung gauge natin. So ayan, antayin natin, baka bumaba pa. So 830 na, 816. I think 800 yata ito ang pinakang normal. Kasi pag nag 750 kagaya na sinabi ko kanina, parang masyado yatang mababa. Yeah, I think nasa normal temperature na tayo. Ayan, papalo pa siya ng 790. So I think 800. So ayan, 784. Nakita ba ang 784? 785, 774. Mukhang tama nga yata ako sa ano, sa 750 ang pinaka minimum na maganda. Check pa natin kung bababa pa to guys. Nasa 773 na. Ay 776. 76. So siguro nakakaano na tayo ngayon guys. Na 6 minutes or 7 minutes na tayong running. Na wala tayong ibang ginagawa ko, hindi i-record lang. Ayan, 750. Mukhang 750 nga ang pinaka best idling RPM is 750. Yan, naglalaro siya 750 to 770. Yan, playing lang siya doon. And check natin yung temperature.
Ayan. Ang temperature is 37. EPO2 sensor. Ito 80. Engine coolant temperature is 80. Nasa 80 na tayo. And ang RPM, balik tayo sa RPM. There. 750 nga, mukhang tama nga rin ako nung una sinabi ko. Sorry guys hindi ko kabisado, pero sure ako na good ano to. Good idling to. Healthy engine ang kotseng to. Doon tayo sigurado healthy to. Ayan. So yun yung healthy is 750 to 770. Nagra-round doon ng healthy idling. So ayan guys, yan yung ito yung yan yung gauge natin. So ayan pupalo na siya ng 70. As you can see. Ayan, tingnan mo. 750 papalo na yan. Ayan 740 pa nga Usually 750. Yan, nag-stable siya sa 750 to 770. So ay check natin kung bababa pa siya sa 740. Nag 749 yata kanina. So around 750 to 770 ang normal idling niya. So ayan, as you can see, yan yun. So ayun guys, this is a healthy engine idling. So ayun guys, thank you for watching. Sana may natulong ako sa mga gusto nilang malaman kung may problema yung kanyang kotse or kung ano yung gusto nyong ma-attain para kasi siguro gusto nyo ma-compare kung tingin nyo may problema yung idling nyo, gusto nyo compare nyo lang dito. So ayun guys, nag-stable siya sa 750 to 770. Naglalaro lang siya dun sa gitnang yan. So ito guys, ito habol ko lang to kanina kasi hindi ko inon yung aircon. So ito yung normal idling niya, which is 770 pa. 740 sige, 740 to 770. Yun yung average niya sa nakikita ko. Ito yung sa gauge. And itatry naman natin i-on yung aircon. So o-on natin yung aircon. Pak. So nung in-on yung aircon, naging 850. Yan, 850, 860 naman. Yan yung normal niya. Ayan, umangat din siya. 870, namatay. Balik sa 750. 746, 750. Yan. 740 to 770. Yun yung normal niya. Pero pag naka-aircon, pupalo ng 800 ang RPM niya. 70. So ayun guys, dagdag ko lang to. And ayun, so dito nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa pag-abang or pag-check, and sa mga additional na information pa. See you in my next video guys. Thank you. Bye.